Ang lumang kabinet ni Inay, ang kabinet na hindi dapat binubuksan. Hindi ko kailanman naisip na ang isang lumang kabinet ang magiging dahilan kung bakit matatakot akong umuwi sa sarili kong bahay. Ang kabinet na iyon ay pag-aari ng aking ina. Matagal na itong nakatayo sa pinakadulong bahagi ng aming lumang bahay sa probinsya. Kulay kayong manggi ang kahoy nito, pero halos hindi makita ang dating kulay dahil sa kapal ng alikabok at mga mantyang parang ilang dekada nang nakadikit sa ibabaw. May dalawang malaking pinto ang kabinet at sa gitna nito ay isang maliit na kandado. Noong bata pa ako, paulit-ulit akong sinasabihan ni Inay na huwag kong bubuksan iyon. Hindi niya pinaliwanag kung bakit. Kapag tinatanong ko siya noon, palagi niyang sinasabi, may mga bagay na mas mabuting hindi natin alam. Akala ko, panakot lang iyon hanggang sa mamatay si Inay. Pagkatapos ng kanyang libing, umuwi ako sa bahay upang ayusin ang mga naiwan niyang gamit. Tahimik ang buong bahay, walang ibang tao. Tanging tunog ng lumang orasan sa sala ang naririnig ko. Habang nagliligpit ako ng mga damit sa kwarto ni Inay, bigla kong napansin ang kabinet. Parang mas madilim itong tingnan kaysa dati. Lumapit ako. Napansin kong bahagyan nakabukas ang isang maliit na drawer sa ibaba. Hindi ko maalalang dati itong nakabukas. Hinala ko. May nakita akong lumang litrato. Larawan iyon ni Inay noong bata pa siya. Pero hindi yun ang nakapagpatigil sa akin. Sa likod niya ay may isang maliit na batang babae. Hindi ko kilala. At mas nakakatakot, may hawak itong maliit na susi. Tinitigan ko ang litrato. Biglang may nahulog mula sa loob ng drawer. Isang maliit na kalawanging susi. Eksaktong kapareho ng kandado ng kabinet. Nanlamig ang aking mga kamay. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pumipigil sa akin na hawakan iyon. Pero kinuha ko pa rin. At nang ilapit ko ang susi sa kandado, narinig ko ang isang mahinang boses mula sa likuran ko. Anak, huwag. Napalingon ako. Walang tao. Tahimik ang kwarto. Napahawak ako sa dibdib ko. Marahil imahinasyon ko lang iyon, pero bago ako tuluyang makaalis, 3 beses kong narinig ang katok mula sa loob ng kabinet. Napatigil ako. Hindi ko binuksan ang kabinet, pero ng gabing iyon, habang nakahiga ako sa kwarto, muling may narinig akong katok. At pagkatapos, isang boses ang bumulong mula sa kabilang bahagi ng dingding. Buksan mo ako. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon dahil alam kong ang boses na iyon ay boses ni Inay. Ang lumang kabinet ni Inay, Part 2. Ang babaeng nasa litrato. Hindi ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang narinig kong boses. Buksan mo ako. Boses iyon ni Inay. Sigurado ako. Pero imposible. Wala na si Inay. 3 araw na lumipas mula nang mailibing namin siya at mula ng gabing iyon, hindi na akong mapakali sa loob ng bahay. Pagsikat ng araw, agad kong hinahanap ang lumang litrato na nakita ko sa drawer ng kabinet. Gusto kong malaman kung sino ang batang babae na nakatayo sa likuran ni Inay. Inilapag ko ang litrato sa mesa. Tinitigan ko ito ng mabuti. Si Inay ay marahil nasa 12 o 13 taong gulang lamang noon. Nakasuot siya ng simpleng damit at nakangiti sa kamera. Sa tabi niya ay isang batang babae. Marumi ang damit nito, mahaba ang buhok at ang mukha nito ay kakaibang seryoso. Sa kamay ng bata ay hawak ang maliit na susi. Sa likod ng litrato ay may ilang salitang halos hindi mabasa. Dahan-dahan kong nilapit ang litrato sa bintana upang tamaan ng liwanag at doon ko nabasa ang nakasulat. Si Lena, huwag siyang papasukin sa kabinet. Nanigas ako. Lina, hindi ko kilala ang pangalang iyon, pero bakit nakasulat iyon sa litrato?
At bakit sinabing huwag siyang papasukin sa kabinet? Mabilis akong pumunta sa kusina. Nandoon ang kapatid ng aking ina na si Tia Rosa. Siya ang tumulong sa akin sa ilang paghahanda pagkatapos ng libing. Tia, sabi ko, may tinatanong ako. Napatingin siya sa akin. Ano yun? Inilapag ko sa harap niya ang litrato. Pagkakita niya rito, biglang nagbago ang kanyang muka. Nawala ang kulay sa kanyang pisngi. Anong ginagawa mo dyan? Natagpuan ko sa drawer ng cabinet. Hindi siya sumagot. Tia, sino si Lina? Matagal siyang nakatingin sa litrato. Pagkatapos, ay ibinaba niya ang kanyang mga mata. Wala kang dapat malaman tungkol sa batang iyan. Pero bakit kasama siya ni inay? Tumayo si Tia Rosa. Sunugin mo ang litrato. Nagulat ako. Bakit? Sunugin mo habang maliwanag pa. Hindi ko maintindihan ang takot sa mukha niya. Tia, sabihin mo sa akin ang totoo. Umiling siya. Hindi mo maiintindihan. Kung may kinalaman nito sa kabinet, kailangan kong malaman. Bigla siyang napatingin sa direksyon ng kwarto ni inay. At mahina niyang sinabi, hindi kabinet ang dapat mong katakutan. Kung gayon, ano? Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng braso ko. Kapag may narinig kang kumakatok mula sa loob niyan, huwag kang sasagot. Nanlamig ang buong katawan ko. Tia, alam mo rin. Bago pa siya makasagot, pareho kaming napalingon galing sa kwarto ni inay. Ang cabinet. Hindi ako makagalaw. Tumayo si Tia Rosa at agad na nagdasal. Tia, tumahimik ka. 3 katok. Pagkatapos isang mahinang tunog ng pagkiskis. Parang may kamay na dumudula sa kahoy mula sa loob. Napatras ako at saka narinig namin ng isang bata. Kuya, napatingin ako kay Tia Rosa. Maputla siya. Tinawag ka niya, bulong niya. Si Lila ba yun? Hindi siya sumagot. Muling narinig ang boses. Kuya, mas malapit, mas malinaw. Kuya, buksan mo. Tumakbo ako patungo sa kwarto, pero hinawakan ako ni Tia Rosa. Huwag, boses lang yun. Hindi, napatingin siya sa akin ng diretsyo. Dahil ang batang si Lina matagal nang patay. Parang huminto ang mundo ko. Ano? Patay na siya bago ipinanganak ang nanay mo. Napatitig ako sa kanya. Kung ganoon, paano siya nasa litrato? Hindi nakasagot si Tia Rosa. At sa mismong sandaling iyon, mas nahulog mula sa ilalim ng pinto ang kwarto. Isang maliit na piraso ng papel. Dahan-dahan ko iyong pinulot. May nakasulat, huwag kang maniwala kay Rosa. Napatingin ako kay Tia Rosa. Bigla siyang napatras. Anong nakasulat? Hindi ko sinabi. Tinitigan ko lamang siya at sa unang pagkakataon, napaisip ako, baka hindi kabinet ang nagtatago ng sikreto. Baka si Tia Rosa. Nang gabing yun habang nag-iisa ako sa sala, muli kong tinignan ang lumang litrato at may napansin akong kakaiba. Hindi ko yun nakita noong umaga. Sa likod ng batang si Lina ay may isang lalaki. Halos natatakpan siya ng anino at sa kamay ng lalaki may hawak na isa pang susi. Kapareho ng susi sa kabinet. Pero ang pinaka nakakatakot, ang lalaking nakatingin diretso sa kamera. At sa ilalim ng litrato ay may bagong salitang lumilitaw. 4 kami noon. Biglang namatay ang ilaw. Madilim ang buong bahay. At mula sa kwarto ni inay, may narinig akong isang malakas na pagbukas ng pinto. Sinundan ko iyon ng mainang boses. Hindi boses ng bata, hindi rin boses ni inay. Boses iyon ng isang lalaki. Isa na lang ang kulang. At pagkatapos, may kumatok sa pintuan ng bahay. 3 beses. At nang silipin ko ang bintana, may nakita akong isang batang babae na nakatayo sa labas. Si Lina. Nakatingin siya sa akin. At hawak niya ang susi ng kabinet. May mga kwento na hindi para manakot, kundi para magpaalala
na may mga bagay sa mundong ito na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ito ang PLTV Kwentong